kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, hinahabol mo ako. Tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga buboto sa'yo. Wala. Ano po nagagaling yung komanda? Hindi kayo paalisin, hindi papasukin yung ambulansya? Of course, sino bang nag-aangkin ng House of Representatives? Di ba si Martin Romualdez lang naman? Anong sabi ni Joel Chua? Ni Congressman Joel Chua kay Congressman Pulong Duterte, sundalo lang ako. Ano sabi ni Congressman Pulong Duterte sa kanya? Sundalo lang din ako. Pero pag isang sundalo nag-abuso, lalaban yung isang sundalo. Sila ng utos. Kumpasyonin niyo po ba yun? Ay, naku. Sa tingin mo ba, pag kinasyon namin yun, may apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Masinungaling yung mga putang inang yan eh. Pamilya na sinungaling yan. Yung lahat ng nasa Quadcom, yung lahat nasa good governance, pamilya ng sinungaling yung mga putang inang yan. Yan, magandang araw sa inyo mga kasama, no. Hindi na tayo wala nang intro to. Kapapasok ko lang ng balita. Bigla tayo napatayo sa ating kinahigaan. Si Attorney Lorraine si Attorney Lopez sabi ayon sa balita nag-collapse, no. Talaga naman, no. Siguro ito na siguro ang pagkakataon, no, para yung mga kababayan natin, no, na nanonood palagi ay magdasal, no, sa ikabubuti ni Attorney Lopez, no, sa kanyang mabilisang paggaling. Parang dinala na po sa ospital si Attorney Lopez. Panoorin natin ito yung balita ngayong araw. Ngayong umaga sa special coverage si partner Franco Baranda para tutukan itong mga naganap kanina. Partner, good morning. Yes, good morning partner Jay. That maya-maya nga ating mga kasama, walang iba kundi si Doc Lorraine Badoy at also si Jay Sonsa para mas palalimin pa natin ang talakayang ito dahil nga sa biglaan. Hindi nating inaasahang kaganapan sa Kongreso na the latest information that we receive is itinakbo na, so nasa ambulansya na ang Chief of Staff ni Attorney din, si Vice President Sara Duterte, si Attorney Zulaika, na kung saan before pa mangyari yun, partner, ay talaga namang may tension na naganap sa gate pa lang dahil ayaw nga papasukin yung ambulansya. At kaugnay dyan, partner, balikan natin, panoorin natin yung press conference kanina ng Chief of Staff ng Vice Presidente na si Attorney Zulaika Lopez, mga kababayan. Of contempt, because they said that was the procedure. If they were not able to rule on that, how were they able to come up with an order, to transfer me to the Women's Correctional in the dead of the night? I mean, bakit ganun? Wala na bang rights yung mga tao? They just go to your room and then just get... Bakit ito-transfer sa correctional? Hindi naman convicted eh. I don't understand. Ma'am, okay na po kayo ng questions from media? Attorney, kalma ka lang. Attorney, kalma lang. Yeah. I'm sorry, I know it's the middle of the night, but I'm so scared. Yeah, we do understand, ma'am. I'm just Fred, scared. do you have question? Ma'am, good morning po, ma'am. Ma'am, I hope I don't mind, pero why do you think po bigla kayong pinalipat bigla sa correctional, ma'am? Do you think po ba it's because of the presence of the Vice President there? Parang, do you think po ba na gusto kayong paghiwalayin ni VP Inday? Kasi
I know that you have a close working relationship with the Vice President. So, why do you think bigla kayong pinalipat sa correctional, ma'am? I really don't know. All I know is that I am not an accused of any crime. I am just a person detained here for 5 days until the hearing ng Monday. I have been trying to cooperate to the very best of my ability, so I do not understand why they just go to your room, get your phones, and then just tell you that they will move you to a women's correctional at 12 o'clock. Meron ba bang batas yan? Don't people... Sipin nyo ha, kasagsagan ng gabi, madaling araw, gusto siyang dalhin sa correctional. Bakit? Akusado ba to si Atty. Lopez? Aba, malinaw sa malinaw na ito ay panggigipit. Naku, nakakagigil to mga to. People get rights anymore? I am a person, I'm trying to cooperate. But they just move me there. Alam naman nila, I am a chronic back concern. Tapos kanina pinayagan ako ni Chairman Chua dun sa mga request ko, and then suddenly they change everything, and then they come up with an order when they were not able to rule on my MR to transfer. Why? I don't understand. I did not do anything. Ma'am, this is my last question, and I'm very much sorry. I'm sorry, ma'am, kasi I understand your situation right now. Pero ma'am, kasi po ma'am, ang ano na lang po siguro ang inyong next steps after this. Yan po ang ilang bahagi po ng pahayag ni Attorney Zuleika Lopez, ang Chief of Staff po ng Vice President Sara Duterte. At kaugnay po sa mga naganap kanina, makakasama po natin si Dr. Lorraine Badoy at si Ginoong Jay Sonza. Doc at Sir Jay, magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga sa iyo. Ikaw muna, Doc Lorraine. Hi, good morning, Franco. David and Jay and mga kababayan ko. Good morning. Opo, siguro Doc, unahin ko kasi kayo dahil kayo mismo ang unang nakasaksi sa mga nagaganap dyan po sa Kamara, kung saan nga andun kanina si Vice President Sara Duterte, sinamahan itong kanyang Chief of Staff na si Attorney Zuleika Lopez bago idinala ito sa ospital. Doc, ano ba talaga ang nangyari, tunay nangyari doon mismo bago itong si Attorney Zuleika Lopez inilabas at dinala sa ospital? Past midnight, the way yung put together ko, past midnight, biglang may pumasok sa kwarto ni attorney. Kinuha yung kanyang phone, mga pulis. Marami sila, ang minention niya around 9. Pumasok sa kwarto niya, kinuha yung phone niya, tapos dadalhin siya, may papel na dala, may dokumento na dala, na ang nag-sign si Congressman Chua, na dadalhin si Attorney Laika sa Women's Correctional. So, hindi siya pumayag kasi labag sa batas yun, no? And then she was very, Chihuahua. Si Chihuahua, ang pumirma. Nako po. Ibang klase ang panggigipit nito mga to. Tuloy natin. Very disturbed by, and then medyo hysterical na siya. And ayun, nagsuka-suka siya. And then hindi pinapasok ng matagal ang ambulance, siguro oras. Mga 2 hours. Mga 2 hours. 2 hours bago siya... Kasi minomonitor ko from the time nag-start yung anong tawag nito, yung virtual press conference hanggang bago tayo pumasok dito sa SMNI. More than 2 hours na yun, ano? Yeah. And it was very distressing to listen to it, no? Kasi in the background maririnig mo na sumusuka siya. Correct. At saka it's really hysterical, no? So and then she was denied medical attention. That is a violation again, no, of a law, of our laws. Ang isa pa diyan, Lorraine, Doc, hindi ko maintindihan ano nang nangyari sa mismong rule o protocol ng House, because
yung mga detention order, contempt order must be signed by the speaker. Yan ang nasa rules eh. Bakit committee chairman lang ang pumipirma and it is being honored by the sergeant at arms? Yan nga po, Sir Jay. No? Even the transfer, kung totoo mang may transfer o may order for transfer, should not be signed by Joel Chua alone. It has recommendatory lang yung committee. It is the Speaker of the House of Representatives who should sign orders, no? Subpoena, kung ano man yung warrant na yan. Kanya-kanya, ang dami ng bida. Sobrang dami na. Madagdag ko rin, Sir Jay. Oo, Doc. Kasi nakapagtataka din, bukod doon sa pirma, bakit past midnight isinalbi itong order na ito? Yeah. Wala na, bastusan na sa bastusan na Lorraine eh. Yeah. I was gonna say kasi na Jade and Franco, mga kababayan, hindi naman tayo, we're not strangers to this, no? Yeah. Itong kabastusan na ginagawa ng Kongreso, we were on the receiving end. Up to now, we're on the receiving end of it. SMNI, KOJC, nakita natin first-hand yung kawalan ng batas sa Pilipinas. No, na mismo yung General Torre, wala siyang pake dito sa search warrant, hindi mahalaga. Sila ang batas. Yun yung natutunan ko dito mula nung na-detain ako. Dahil nagtanong lang kami ni Eric yung constitutional right namin na humingi na accountability kay Martin Romualdez. Mula simula nakita ko na sila ang batas. Yan ang maliwanag na idinikdik sa SMNI, sa KOJC at ngayon dito kay VP at kay Lai. Kaya what can I just add, no? What's disturbing to me is that yung impunity ay palala ng palala kasi nung na-detain ako noon, Jade and Franco, hindi naman sila pumasok sa kwarto ko eh. Correct. No? Ngayon, pinasok. Hindi nga kami makapasok eh. Kami mga dadalaw, di ba? Yeah. So, pero yung phone ko, 1 hour lang. 1 hour lang kami. Pero hindi nila kinuha. Sinabi ko, hahawak ko. No? But even that sa akin, violation pa din yung ginawa nila sa akin. Pero ngayon, palala ng palala, magagawin nila kahit andyan kasi yung... Kasi hindi ka naman pag dinitain dyan, pag kinontem ka, you're not classified as person deprived of liberty. Hindi ka naman ano eh. Tapos what they're doing is practically pero bago yan, Doc, kasi ang daming mga tanong dito sa Davao, especially yung mga kapatid nating mga katutubo, no, mga Bagubo, mga Klata at saka Tagabawa. Kasi alam naman, hindi alam siguro ng marami na si Attorney Lopez, na parang anak ko na rin yan dahil anak ng Brad namin yan sa fraternity, Doc, no? Anak ni Brad Joy yan. Anong latest? So tinakbo na ba siya sa ospital? Kasi kanina ang report na natatanggap ko ay she was not responding anymore before she was rushed to the hospital. Yeah. Yun din ang dinig ko, but I cannot say kasi hindi ko naman siya nahawakan or anything, so yun narinig ko lang, no? That she wasn't responding. Correct. But she was already brought to the hospital, I think an hour or so after she collapsed. Sa initial na information natin. Sir Jay, kasama ba si Vice President sa pagpunta sa hospital? Yes, hindi siya iniwanan ni VP. Yes, Jade. Oo, yung initial na balita natin natanggap ay dinala ito sa BMMC. Si Attorney... Veterans Memorial. Yes, oo. Veterans Memorial Medical Center. At nandun nga yung ilan sa ating mga kasamahan din, si Banat Bay nakatutok din doon. At mismong si Astra... Naik. Yes, Naik. Nandun nga sa BMMC kasi nakatutok na sinusundan nila itong sasakyan nga kanina pa na kung saan sakay itong si Attorney Zuleika Lopez at si VP Sara. Go ahead, Sir Jay. Alam mo, hindi ito sa pag-ano dahil pasensya na po yung mga kababayan natin dahil itong si Attorney Lopez ay isa po naming kaanak, no? Isa pong Dabawenyo. Talagang kanina
habang nakikinig kami sa inyo, Doc Loren, dun sa virtual presser, ay talagang nagpupuyos ang damdamin ng mga taga Mindanao, ano? At we don't feel helpless, pero ang message na natatanggap ko is wag sana mangyari na may masamang mangyari kay Laika at talagang kumukulo na ang kasirola ng pag-aalab ng damdamin dito sa Mindanao. Totoo ho yan. And kahit naman dito, no, Jay, kahit yung tingin ko ordinaryong tao, naiintindihan niya, yung taong may puso pa. Correct. Ano na nangyari dito sa mga kongresistang ito? Ganun ba yung paglasing na lasing ka sa kapangyarihan? Para ka ng siraulo? Di ba? At saka puro wala sa hulog. Hindi na sa batas sa hulog na lang yung sa common na lang yung behavior ng tao. Pagka may nakikita kang may nararamdaman, automatic ang respond dapat yung sige, dali natin sa ospital, paggamot natin, ano bang maitutulong. Wala iba. Demonyo ang nakikita ko kanina habang nanonood. Kaya kumisan hinihinaan ko yung volume dahil pati ako parang sumisikip ang dibdib ko habang nakikinig sa mga pahayag ni Attorney Lopez tsaka ni Vice President Duterte kanina. Yung nakakalungkot dito, no? One on top of the other, then the Vice President gave us a clearer picture with a lot of her exposés, no? Marami siyang sabi. About yung corruption. Ay, grabe. We're going through itong bangungot bilang isang bansa dahil sa ganid, sa kapangyarihan at sa pera. Ito mga nakaupo sa pwesto ngayon. It's as simple as that, no? And as tragic as that. So, yes, Sir Jay, yep. sa haba ng taon na pinagdaanan nyo at na-witness nyo ang iba't ibang uri ng pamamahala, administrasyon, ito po ba ang pinaka-worst na dinatnan nyo po sa Kongreso? Itong kasalukuyan na ating tinatamasa ngayon. Alam mo, pumasok ako sa media bago mag-martial law hanggang nag-martial law. 3 beses akong napasok sa stockade. Pero hindi ganito. Hindi, ngayon ko lang nakita. Kaya nga sabi ko, hindi na ito gawa ng tao Parang may sa demonyo yung mga nangangasiwa. Sorry po kayong mga congressman na iba, hindi naman namin nilalahat. Pero itong nangyayari ngayon, imagine mo it is beyond the commerce of man, Franco. No, itong ginagawa nila. Imagine mo, hating gabi. Saan ka naman makakita? Nowhere in the world, no? Hating gabi, maglalabas ng order yung committee chairman, transferring anong tawag nito? Content, anong tawag niyan? Hindi mo matawag na bilanggo Kasi anong tawag nito? Ang sinabi 5 days siya para sa pagkasusunod na pagdinig, nandoon siya, hindi siya makatakas. Tapos ililipat mo sa isang regular detention center for prisoners, no? Hindi lang ordinary prisoners, Doc Loren, kundi insular prisoners. Ibig sabihin, yung ang hatol ay mabigat, no? Sobra saan na hindi probation, under probation. So, talagang alam mo convicted criminals, yung sa correctional? Sa correctional kasi, dapat ang nilalagay lang dyan, by operation of law, insular prisoner lang. Yung with finality na yung conviction mo at yung parusa mo ay mahaba, practically life imprisonment actually, mga death ganyan. Hindi dapat kaya ako kanina nung marinig ko tapos ang nagpaputok ng balita ay yung political blogger
na si Jarrett, no? Sabi ko, ito, halata mo talagang halata mo talagang may script, no? So to speak. Ano yung script? Ibig sabihin, anong tawag nito? Pupwersahin siya, magagalit si Vice, magwawala, tapos it will cause hopefully, hindi natin alam kung anong kanilang be all and all, no? Kung inaantay ba nilang himatayin si Sara, mamatay si Sara, para nang sa ganun ay magkaroon ng bakante sa Vice President, maiupo nila si Mr. Romualdez, kung yun man ang kanilang be all and all, hindi natin alam. Ang dami nilang ginagawa senaryo, puro kapalpakan naman. The Jay? Yeah. Very worrisome yung sinabi mo na yan because it has come right on the heels of what the Vice President said. Gusto siyang papatay ni Martin Romualdez. That's what she said. Just a few hours ago. Narinig ko yun. And is that hard to accept? I don't think so. No, I mean, here is a man who's everybody knows it. It's so obvious, no, that all of itong bangungot na pinagdadaanan ng Pilipinas ngayon ay dahil sa ambisyon ni Martin Romualdez, no? And he has gone through so much lengths, no, na para lang talagang inikot niya ang batas, inikot niya ang Pilipinas, no? Kasi alam niya hindi siya bobotohin ng Pilipino, walang pagmamahal. Ang ginagamit niya itong mga kontraktor na congressman. Hindi naman siya mismo umarap eh. Alam mo kung talagang may bayag yan, kung talagang lalaki siya. Hindi siya kasi sorry sa mga kaibigan kong bading bakla. Sa usapang kanto kabaklaan yan eh. Yung hindi maka bakit ikaw kung talagang magaling ka, naghahamon siya kahapon di ba? Ikaw mismo sa hearing dapat. Ikaw magtanong, ikaw hindi yung utusan mo si Gutierrez na kontraktor numero 1 yung pamilya. Bilyon-bilyon yung kontrata sa gobyerno. Utusan mo si Dong Gonzales, kontraktor ng gobyerno na sumabog pa nga yung flood control. Di ba? Sa Arayat. Utusan mo si Saldico. Na kontraktor din numero 1. Puro kontraktor si Ortega, lahat. Utusan mo yung congressman na nasa narcotis. Utusan mong manggipit yung sinasabi ng iba nagpapanggap na congressman pero NBA. Yung mga ganon, anong tawag nito? Tapos magpapasaring ka. Hindi, ano lang. Jay, parang si VP nagsasalita. Yes, oo. Sir Jay at Doc, pakinggan. Anak niya, tutubayaan na ganon. So, humingi kami ng tulong. Walang tumulong sa amin doon. Kasi hindi namin alam kung ang gagawin namin kasi hindi naman kami meron akong background sa healthcare pero at that point hindi ko na alam kung ano yung gagawin. So sabi namin suka siya ng suka tapos nag-collapse tapos well before siya sumuka buti na lang nagbabantay si Nicole, kinuha niya yung ballpen tapos ginanyan niya yung kamay niya. Sabi niya, ayoko na ito. Ayoko na talaga. Buti na lang, nandiyan si Nicole. Kinuha yung ballpen. Sumuka siya na sumuka. Sorry, sumuka siya na sumuka. Maalala ko lang yung suka and then hindi man ako nakatingin kasi nasa cellphone ako. Nagtatanong ako, nag-iisip ako kung sino tatawagan ko.
para tumulong sa kanya kasi ang galit naman nila nasa akin lang, diba? Wala naman siguro silang galit kay Yusek Lopez. So, iisip ako sinong tutulungan at makakatulong. Tapos so nag-collapse siya tapos hindi ko alam kung ano nangyayari. So sinasabihan, tinatawag ko siya, hindi siya sumasagot. Tapos may doktor na dumating. Parang doktor niya ata yan or referral ng doktor niya, hindi ko alam. And then kinausap nung mama ni Yusek Lopez, yung doktor, nag-usap sila. Tapos nabigay ng instructions yung nanay kasi siya yung next of kin. Pero nagsabi yung nanay kanina na since wala siya physically sa Manila, can I just take care of her daughter. Tapos ano pong sabi ng police? Nakausap niyo po yung PNP regarding po dito sa incident? Wala pa. But we really plan to file cases. Walang tumulong sa amin kanina doon. We did not know if it was a heart attack. Hindi namin alam kung anong nangyayari sa kanya. And then, humingi lang kami ng tulong. Sabi ko, kahit sino na, doktor nyo, doktor namin, doktor na kung sino nandyan, ibigay nyo na sa amin. Wala talaga. Ma'am, sa St. Luke's po ba dapat gagawin? Yun ang sabi ng next of kin. At yun ang sabi din ng lawyer. Masusunod yung next of kin. Matutuloy po ba yung pagpalipat sa correction? Hindi ko alam. Hindi ko na iniisip yan. Alam mo yung iniisip ko lang na baka mamatay siya and then kasalanan ko pa, namatay yung kasama ko sa Office of the Vice President kasi hinahabol ako ng hinahabol. So hindi ko na maisip yung correction na. Sir Bayon, you have a question? Ma'am, sa tingin niyo kanino po nanggagaling yung komanda? Hindi kayo paalisin, hindi pa pasukin yung ambulansya? Of course, sino bang nag-aangkin ng House of Representatives? Di ba si Martin Romualdez lang naman? Anong sabi ni Joel Chua? Ni Congressman Joel Chua kay Congressman Pulong Duterte? Sundalo lang ako. Ano sabi ni Congressman Pulong Duterte sa kanya? Sundalo lang din ako. Pero pag isang sundalo nag-abuso, lalaban yung isang sundalo. And you can ask Congressman Pulong Duterte. That's a direct quote sa sinabi sa kanya, Congressman Chua. Next question. And you know what? Kasi sinasabi ng doktor na parang isettle na lang namin yung charges. Kung ano man yung charges. Martin Romualdez, ikaw magbayad ito lahat. Pag namatay ito, ikaw magbayad lahat. Kung ano ang gusto ng nanay ni Zuleika Lopez, ikaw magbayad lahat. Kasalanan mo ito. Kasi gusto mo magpresidente, hinahabol mo ako. Tigilan mo na yung ambisyon mo. Wala nga buboto sa'yo. Wala. Ano na po mangyayari pagkatapos po nito? Anong plano nyo at anong hakbang ang gagawin nyo pagkatapos po nito? Nandun yung dalawang lawyers. So, na ako, sabi ko, can I just think as a friend right now? Ayoko na mag-isip as a lawyer. So sinabihan ko silang dalawa doon, kayo na mag-isip as a lawyer. So initially, ang narinig ko, there's a case of robbery. Ninakaw yung dalawang cellphone ni Yusek Lopez and cellphone ni Nicole. Ninakaw nila. Ayaw pa nila ibalik. Sabi ko, kakasuhan ko kayo ng robbery. Kakasuhan ko kayo ng pagnanakaw. Doon pa nila binalik. Nung sinabi ko sa kanila, nagnanakaw kayo ng cellphone. Hindi namin alam kung anong ginawa nila sa cellphone, di ba? Kung saan nila sinaksak yun, kinuha kung ano yung mga
information doon sa cellphone. Hindi ba paglabag yan sa karapatan ng isang tao to privacy ng cellphone nila? Humingi kami ng tulong kasi hindi namin alam kung anong gagawin doon sa loob. Walang tumulong sa amin. Wala. Alam nyo, kung ako lang yun mag-isa doon, kung wala akong mga security, wala akong mga escort, hindi namin alam kung anong gagawin namin. Buti na lang may mga lalaki. Kasi sila yung nagbuhat, sila yung nag-arrange kung paano makalabas. Wala talaga, nakatayo lang sila lahat doon. Meron pang mga naka-uniform na hindi ko alam kung anong uniform yun ng military ba or police, na tinatanong ko, sir, may sasakyan ba kayo? Sasakyan nyo na lang gamitin namin. Walang ambulansyang dumadating. And then he said na, wala kaming sasakyan. Paano? Isip ko pa, paano kayo nakaabot dito? Naglakad kayo? Ganun yung walang pakialam sa buhay ng tao. Hindi na nahiya sa nanay. Hindi naman akusado yan. Hindi naman convict yan. Resource person yan na nagrespeto sa kanila kahit alam niyang mali yung ginagawa sa kanya. Nagrespeto siya. Kasi pakiusap ko, para na lang matapos, sige na lang, para na lang matapos, sige na lang. Nilagay nila doon kasi nandun ako sa House of Representatives. Bakit? Sila ba may-ari nung opisina ni Congressman Pulong Duterte? Di ba siya? Dahil sa kanya inassign yung kwarto na yon. Kanina, nagko-cooperate pa ako, nagiging mabait pa ako, sinasabi ko austerity measures yung pagpatay nila ng kuryente. Hindi lahat ng tao doon nagsasabi sa house, hindi pinapatay ang kuryente. Pinapatay ang aircon. Pero ang kuryente hindi. Ma'am, sa tingin nyo, ano pong magiging hakbang ngayon ng gobyerno matapos po itong nangyari? Tapos sasabihin nila, kasi nandyan ka, so kailangan namin i-on ang aircon, kailangan namin i-on ang electricity. Ano ba sinabi ko? Edi i-off ninyo. Sinabihan ko. Anong pangalan ng general na yun? Sinabihan ko. Sabi ko, sir, hindi ko naman kailangan kuryente. Hindi ko kailangan ng aircon. Sa opisina ko, hindi ako nag-aircon. Ayaw ko ng aircon. And it turns out, nalaman ko, sira pala din talaga yung aircon sa opisina ni Kong Pulon. So wala talagang aircon dun. Last two questions. Yung magiging action ng gobyerno, sa tingin nyo, ano magiging hakbang ng gobyerno? Ay, wala na ako inasahan sa gobyerno na nakita mo, sir, nakita mo kanina, humingi kami ng tulong. Walang tumutulong. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Wala kayong maasahan sa gobyerno na ito. Saan kayo nakahanap mag-promise ng 20 pesos rice? Na, alam niyang hindi pwede. Huwag kayo umasa na magbabago ang buhay nyo, gaganda ang Pilipinas dahil sa gobyerno na ito. Ma'am, kanina matagal po na hindi kayo pinalabas, di ba? Ano nagkumbinsi sa kanila na payagan na po kayong madala dito? Di, nagsabi na ako kasi wala nga ambulance. Nag-request kami ng ambulance. Si doktora nag-request na ng ambulance. Nag-request kami ng nag-request. Nandun na yung ambulance. I don't know gano'ng katagal. How many hours yung ambulance doon? 3 hours. Ang ambulance nasa gate. Wala pa naman nangyayari kanina eh. Walang nangyayari. Ang ginagawa lang niya, umiiyak siya, yes. Pero sinasabi lang namin na she feels she's not safe. She fears for her life. Hindi siya makaisip ng maayos. Tapos yun na nga, may nangyari na.
Hindi pa sila nakikinig sa tao. Ay, Last question, Anwar. Ma'am, kanina ma'am, sabi niyo po, between 6 to 12, nakagawa sila ng utos. Kung Yes. questionin niyo po ba yun? ay, naku. Sa tingin mo ba, pag kinestyon namin yun, may apology? Hindi. Ang gagawin lang yan nila, pagtatakpan nila kung ano yung ginawa nila. Masinungaling yung mga putang inang yan eh. Magmumura na si Pamilya Ate na Sara sinungaling yan. dahil sa kagagulo. Yung lahat ng nasa Quadcom, yung lahat Dahil sa mga... nasa good governance, Alam niyo kung sino pamilya napupush dyan. ng sinungaling yung mga putang inang yan. Ano sinasabi nila lagi pag naka-off na yung mic? Hindi namin gusto yung ginagawa namin. Putang ina, bakit niyo ginagawa? Diba? Sorry, uy, pasensya na. Kasabi kay Inday, it's nothing personal. Nothing personal, sinira niyo yung pangalan ko. Okay lang yan. Papatayin niyo yung kasama ko sa UVP. Putang ina, hindi na kami mag-cooperate dyan. Hindi kami magpapakulong sa inyo. Humingi kami ng tulong kanina, walang tumulong sa amin. Sabi na yung abogado kanina, bordering on homicide. Attempted homicide. Nagsasabi ako sa mga taong nakatayo doon. Sabi ko, ano ba inaantay natin? Antayin ba natin ito na mamatay bago tayo? So yan mga kasama, tutok lang kayo ha dito sa nangyayari ngayong bilo nyo, hindi ho biro yun. Border to homicide ha. 3 oras ayaw papasukin ang ambulansya. Ha? At si Ate Sara, hindi nagmumura yan. Pero ngayon, biruin nyo, nakapagmumura na. Taong bayan ang makikita rito na ewan ko ha, hindi natin expect ha yung gatong bagay na gagawin dyan sa kamera. Biruin nyo, walang kaso, hindi convicted, ililipat nyo. Nililipat nyo ng kulungan. Correctional. Ang mga nasa correctional ho, yung mga, may mga nahatulan na. Tutok lang tayo mga kasama ha. Hanggang sa muli. Bye-bye.